Kausapin natin si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. GM, magandang morning. Si Katunying po ito. Ang umaga po, Katunying, at magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at pakikinig sa inyo. Happy holidays po. Happy holidays po sa inyo. Kumusta po? Kumusta naman? Ang PPA po ba, yung mga empleyado, meron namang year-end party sa inyo na ginawa? Well, ang ginawa po natin, Katunying, bilang tugon din nga po sa panawagan po ng ating Pangulong BBM po, no? Na tayo po ay hindi na po naghanda ng isang malakihang Christmas party. Ang ginawa po natin, ang mga empleyado naman po natin, meron pong nakabudget yan kada isang tao po na ay, kung hindi po ako nagkakamali ay 300 pesos. Okay. Ginawa na lamang po nila ay sa kanya-kanyang departamento nila, nagpabili po sila ng mga pagkain po nila at gano'n na lang po. Wala na po yung company-wide, parang company-wide. Yung Christmas party. Oo. Talagang kailangan natin ng mga austerity measures yan. Pero importante, sabi nga yung pagsasama-sama, yung reunion lang ng mga empleyado at may kantahan lang dyan, wag lang maglalasingan Happy na yun hindi ba? Depende sa contentment ng tao, GM Opo, Katunying, in fact, ang ginawa po namin yung isang kumbaga group activity po ay nag-ilaw lamang po tayo ng Christmas tree, no po, yung Christmas tree naman po na taon-taon yun na lamang po ang ginagamit natin at ika nga nagsama-sama lang po sa Christmas tree lighting. Medyo ika nga nagpalaro tayo ng konti at nagbigay po ng konting papremyo lang po na tig-500 kung sino ang gustong sasayaw, ganun po. Opo. Ayos pala. Opo. Okay, mapuntahan na lang natin. Ang dami-dami pa palang nag-uuwian ng probinsya gamit ang mga vapor. Opo, Katunying, in fact, yung pong dyan na lamang po sa pantalan po natin sa Batangas, Oo. Sa mga nakaraang taon po, consistent po yan. Pag peak season po, nasa mga regular day po, sa regular day natin, nasa mga 15,000 hanggang 17,000 po na pasahero ang dumadaan dyan. Opo. Sa peak season po natin, umaabot ng 20 to 22,000. Grabe. Nung nakaraang linggo lang po, nakaraang Sunday po, Katunying, sumipa na po mahigit 30,000 po yung pasahero. This is a record-breaking number po for a single day, So, naging consistent po yan. Mababa po simula nung nagtala tayo ng December 15. Ang Christmas rush po natin kasi sa ating operation is from December 15 to January 5. Ang pinakamababa po natin na natala is about 27,000 a day. Grabe, napakadami. Napaghandaan po ba yan yung influx ng mga pasahero na yon? Well, sa atin po sa PPA, sa mga terminal po natin, Katunying, handa po tayo na paggandaan po natin yan. Ang kinalulungkot ko lamang nga po dahil kahapon ako po ay nag-inspection at nag-ingkot po tayo, lalong-lalo na dyan po, particular sa pantala natin sa Batangas. Kulang po talaga yung mga barko. Nakakaawa yung mga kababayan natin dahil nung kinausap ko yung mga shipping line, yung pong kumbaga minimum na po na isang buong araw maghihintay yung grabe. Pasahero na kumbaga bibili sila ng ticket at kinabukasan na po yung biyahe nila dahil punuan po talaga yung mga yung mga barko. Kumbaga yung ticket na ibebenta po ngayon, bukas na po magagamit yun. So talagang awang-awa po ako sa mga kababayan natin at medyo napakamot at medyo uminit ang bato ko po kahapon. Oo naman. Sa mga nagtitiket Yung terminal, paano po ma-accommodate ng terminal yung ganun karaming tao habang naghihintay sa barko o sa ferry? Well, yun nga po, Sa dati po, meron po tayong area kasi doon sa Batangas port po natin na kumbaga yung malapit-lapit sa arrival hindi po napupuno. Ngayon po, punong-puno. At makikita niyo po, mabuti na lamang po at meron tayong area sa before or sa labas po ng mismong pre-boarding gate. Meron po tayong areas doon na nakakainan, yung po mga paalis, nandoon na din po naghihintay sa may arrival area So nagkahalo na yung departing passengers saka yung arriving passengers? Tama po, Katunying, talagang sa sobrang dami po. At ang sinasabi ko nga po sa mga sa mga shipping line kahapon,
hindi ko din po maintindihan kasi kung bakit at yan po ay tatalakayin ko po sa Maritime Industry Authority, no? At yan po ay pagbibigay alam din natin kay Secretary Banoy Lopez. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbebenta sila ng ticket na open-ended. Oo. Na walang date, walang oras. At ang trato nila sa mga kababayan natin sasakay, parang sasakay ng jeep. Na Pambira, pambira. Sasakay na lang po, opo. Oo. Hindi, pero GM, yung po bang mga gawain na ito ng mga barko, sakop ba yan ng PPA? Well, hindi nga po katunying, kami nga po taon-taon na naman po sinasabi namin yan. Bagamat po yung mga kababayan natin, hindi naman natin sila masisisi na pagdating sa pantalan, lahat po ay ang nakapronta po dyan at ang nakikita po nila ay PPA. Pero yan pong sa pamamahala po ng mga barkong yan, may ahensya po tayo dyan, yung Maritime Industry Authority. Bagamat yan po ay kasama po natin sa DOTR, kumbaga yan po ay kapatid natin sa Maritime, Yan po ay, kumbaga katuwang natin. Ang sa akin lamang po siguro kailangan revisahin na din po siguro ng Marina yung mga polisiya po na existing na polisiya ngayon sa pag-ooperate po ng mga shipping lines natin. Dahil medyo talaga pong makaluma na at parang hindi po umaakma sa kasalukuyang panahon eh. Hindi, pagka naalala ko po nung nagpunta po ako diyan sa Batangas Port lang mismo, pati doon sa pantalan ng Calapan, ang ganda-ganda po ng terminal eh. Sabi ko nga parang airport eh. Bakit hindi pa i-level up na lahat lang ng pwedeng magpunta diyan sa terminal yung pong may pre-booked tickets, hindi na pwede o kaya very minimal na lang yung walk-in. Well, yun nga po ang sinasabi ko, Katunying, ang nangyayari po kasi talaga, kahit po, meron na po tayo, in all fairness po sa mga shipping operators po natin, marami na din naman po sa kanila ang nagbukas na po ng mga online booking. Oo. Kaya lamang po, kahit na gaano karaming ticket ang buksan mo, kung kulang naman talaga ang barko mo, magbebenta ka na mapupuno yung pong isang biyahe. Ang ibebenta mong ticket po ay sa susunod na biyahe na and so on and so forth. Nag-i-snowball po kasi. Katulad po doon sa kahapon naman po sa report sa akin sa Lucena. Napakarami pong tao ang naghihintay po doon sa Lucena dahil walang dumadating ng barko. Nung tinatanong ko po, bakit ganon? Kasi daw po yung barko nandoon sa Romblon. Matumal daw ang biyaheng pa Lucena. Kaya naghihintay pa sila. Anak ng baka. Anak ng baka. Ano ba yan? Jeep ba yan? Opo. Pambira. Nakakabusit nga pala yan. Na-imagine ko kawa-awa yung ating mga pasero. Mga kababayan nanonood, nakikinig sa amin. Para ho nandun kayo sa terminal ng jeep, na dapat umalis na. Pero sabi nung jeep, hindi, kulang pa. 5 pa. Sabi nung barker. So hindi aalis hanggat hindi puno. Ganun ang nangyari sa Romblon, Palucena? Opo, sa kahapon po ganun ang nangyari sa Romblon, Palucena. Separately po dito naman po sa sa Batangas at Romblon, ang dalawa lamang pong barko ang bumabiyahe diyan at isang araw lamang po ang biyahe nila kasi po ang apparently ang biyahe po simula Batangas papuntang Romblon at vice versa nasa mahina-hina po ang 8 oras yan. Talagang mahihirapan po ang turnaround time ng mabilisan. So ang solusyon po talaga dyan ay magdagdag po talaga ng barko. Oo. Hindi, saka kung ang sinasabi nyo, ang peak ng Batangas Port ay nasa 20,000 lang, tapos biglang nag-25-30 mil, saan mo kukuhanin yung sasakyan ng mga yon kung ganun karami ang ibinenta nilang ticket? Sus Mariano Kaindo. Teka muna, yung po bang... Go ahead po. Sabi ko nga po, Katunying, ang sinasabi ko nga po, nagbebenta po sila ng ticket. Alam naman nila kung ano yung volume na naibenta nila. Ano na lamang po ba yung mag-apply sila sa Marina ng special permit at nakikita naman po ng Marina na kung gaano karami po yung volume ng pasahero, dapat po sana at the very least yung pong ginagawa din ng LTFRB. Special permit. Yung papel din ng Marina sa mga sasakyan pandagat, magbigay na po ng special permit,
para matugunan po yung influx po ng pasahero. Pero sinusubukan din po natin intindihin na talagang kulang na kulang po talaga yung numero po ng barko talaga natin sa ating bayan ngayon po. Sa Ganun, lahat po ng pantalan, kulang po sa talaga. kampo ba, sa pag-aaral ninyo, I'm sure nagtanong na rin kayo sa Marina, gaano karami po ba ang bumibiyaheng, doon na lang muna tayo sa Batangas Port ha. Ang Batangas Port kasi ay ang mga gumagamit niya, yung papunta ng Mindoro, papunta ng Romblon, saan pa po GM? Meron pa pong diretso po yan sa sa Katiklan, meron po diretso sa Iloilo. Oo. Okay, Opo. so yun ang mga ruta. Sa ngayon po ba gaano karami lang ang available na ferry o barko na naglalayag po diyan? Passenger. Kung hindi po ako nagkakamali, Katonying, siguro po nasa mga halos 7 hanggang 9 lamang po na barko po yan, no? At iba-iba po ang ruta niyan. Opo, kapag ka ganun po ang capacity po nun, bawat isa, gaano karami po? Well, depende po yan, Katonying. Katulad po sa Romblon ngayon, ngayong panahon pong ngayong panahon po ng Kapaskuhan, naitala po nila medyo marami-rami din po yung mga kababayan natin na uuwi pa po ng Romblon at hindi po nila na-project na ganun karami, kaya isang biyahe lamang po ang bawat isang barko, isang biyahe lamang isang araw. Kasi po, sa sinasabi ko pong 7 hanggang 9 na barko dyan, iba-iba po yan. Meron pong bumabiyahe dyan ng papunta pong diretso lang ng Calapan. Oo. Meron naman pong dumidiretso po dyan na long haul. Yan po ang long haul po natin, tinatawag yung mahigit mahigit 5 oras po, no? So nandyan po yung Romblon, Opo. nandyan po yung sa Aklan, nandyan po sa Iloilo, no? Mm-mm. So iba-iba po talaga yung pong 7 shipping operators po na nag-ooperate na yon, iba-iba po ang ruta nun. So sa isang ruta po, malamang merong isa lamang na barko o 2 barko lamang po ang bumabiyahe dyan. Kawawa. No? So, ang tinutukoy ko po, yung passenger capacity ng bawat isang barko, isang biyahe, ilang pasahero po nalululan? Well, depende po sa laki, Katonying, Halimbawa po dito sa may, kung fast craft po ang sasakyan, meaning yung walang roro, Oo. siguro po nasa mga halos 150 po to almost 200 ang pwede pong makasakay dyan, Oo. Doon naman po sa mga roro po, maliban doon sa rolling cargo nila, yung mga vehikulo, Oo. nasa mga 300 po ang may sasakay po niyan. Oo, pero kakaunti pa rin, tapos ganun lang karami yung Sus Mariano Kaindo. Tapos ang pasahero ganun kadami everyday. Ano po itsura ng wala kaming reporter ngayon doon. Ano itsura ng Batangas Port ngayon? Well, mabuti naman po at malamig pa rin naman po ang aircon. Medyo dati nga lang po yung pasahero po natin malayo sa isa't isa at pwede ka pang mahiga doon sa gangster. Ngayon po talaga nakaupo po lahat, tapos meron pong mga nakatayo. Ang medyo kinainit nga po ng ulo natin ng konti kahapon, doon po sa ticketing booth, meron po doon na siguro mahigit 8 o 9 na oras na nakapila. Ang hindi ko maintindihan ako sa shipping line, bakit hindi nyo tikitan? Oo. At dyan yung pinaghihintay na nakapila sa harap ng ticketing window, at hindi nyo nagbigyan ng ticket at doon na yun napapasukin at nang yung tao, either makaupo siya o makakain siya. Hindi yung pinaghihintay natin kung may lalabas bang ticket na para bang mana from heaven, Katonying. Na kung kailan yung gusto lang ibibigay yan. Sama naman. No? Kawawa naman yung ating mga kababayan. Minsan lang naman sa isang taon yung dyan umuuwi ng probinsya nila, tapos pahihirapan pa na. Kung ganito po sitwasyon nung papunta, nai-imagine ko baka ganito rin ang maging sitwasyon pagka paluwas. Well, sinabi ko na po yan, Katonying, at nabanggit ko na din po yan, hindi lamang po doon sa mga outports po natin, ang instruction ko doon sa mga terminal managers natin, makipag-ugnayan na po doon sa kanya-kanyang marina po na opisina sa area nila, pati po doon sa mga shipping lines, na siguraduhin na yung pong pauwi naman, yung paalis naman ng mga kababayan natin sa iba't ibang pantalan, mula sa iba-ibang probinsya, ay nasa tamang schedule po yung mga barko. Dahil mabigay ko lamang po sa inyo isang ehemplo po, doon naman po sa Balanacan, sa Lucena, nung nakaraang taon.
Oo. Ang nangyari naman doon, hindi na naman sila nagplano dahil nga po wala nang online ticketing system. Oo. Apparently, yung ine-expect nilang schedule, kunyari today ang dapat na balik ng mga tao pabalik ng Lucena, Quezon, hindi nangyari dahil yun pala, nagkaroon po ng piyesta doon sa isang bayan at nagpaliban yung mga kababayan natin. So ang barko, walang sakay. Ang ginawa niya, iniwan niya, lumipat siya ng ibang ruta. Anak Kaya ng ba? pag uwi kinabukasan ng mga kababayan natin, walang barko. Susumario si Pano, nai-imagine ko, no? Ay, nako, ang ganda ho sana ng mode of transportation na to, no? Kung po gaano karami ngayon ang nagsisiksikan sa paliparan natin, meron pong nagbibiyahe by land, pero paano ka naman makakabiyahe by land through Roro kung ganyan ang sitwasyon sa mga pantalan natin? Ako, baka magalit ang presidente dyan. Well, yun nga po ang sinasabi po natin, katunyinan na tayo po every peak season po, tayo dalawa po ay nakakapag-usap at nakakapag-ulat po ako sa inyo. Ako po sa personal kung medyo talaga pong nakakapiko na din talaga. Nakakasawa na dahil taon-taon na lamang po ako po ika nga matagal-tagal na din naman po dito sa pantalan, sa pamamahala po ng pantalan natin. At kahit anong tulak, bagamat may konting improvement po doon sa larangan po ng paglalayag po, no? Talagang hindi ko po maintindihan talaga kung bakit ang kumbaga yung gawain ganun pa rin, hindi mapagbago itong yung sistema Oo. Kailangan natin, bukod sa pag-ayos ng sistema, talagang tanggapin natin ng totoo. Kailangan natin ng mga bagong investment sa barko, no? Saka sa mga ferry. Opo, ayun ang sinasabi ko din po, Katunying, na siguro medyo makaluma na po yung ating mga regulasyon, yung ating mga polisiya dyan po sa domestic shipping sector. Kailangan siguro na ripasuhin po yan para makainganyo po ng investment. Kung kulang na po ang investment ng ating mga domestic operators, baka kailangan buksan na po talaga yan doon po sa foreign foreign participation at madagdagan at ma-improve po yung sistema ng ating paglalayag dito po sa domestic shipping. Mukhang wala kayong magiging Pasko, mukhang tuloy-tuloy ito. GM, sa kwento nyo na to, mukhang kailangan bantayan. Uulitin natin, insofar as our terminals o yung mga ports, okay tayo. Ang problema natin, kulang ng barko at may mga maling mga sistema at polisiya. GM, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Katunying. At again po, happy holidays po sa inyo at sa DCRH po. Happy holidays po. Si GM Jay Santiago ng PPA. Ang mga kumbat.